Sa mga rebultong unang tumawag ng aming pansin, isang eleganting babae. Danga naman kasit isa pala siyang reyna. Ang kanyang monumento gawa sa bronze o tanso. Pag-alala sa isang dating reyna ng Espanya mula 1833 hanggang 1868. Siya, si Queen Isabella II. Unang itinindig ang rebulto ni Queen Isabella II sa Arroceros, na ngayon tinatawag na Liwasang Bonifacio. Pero hindi nagtagal ang pagrereyna ni Isabella at napatalsik sa trono, kaya nawala na rin sa eksena ang kanyang monumento. Lingid sa marami, ang rebulto ng reyna itinago ng kanyang mga deboto. At nanatili pala sa simbahan ng Malate sa Maynila na mahigit 70 taon. Para makaharap ko mismo ang tansong rebulto ni Queen Isabella II ng Espanya, nagsadya ako sa Malate Church kasama ang historiador na si Diego Gabriel Torres. Pero ang nadatnan namin sa luklukan kung saan umano nakatayo noon ng rebulto, ang imahe na ng patrona ng Malate, ang Nuestra Señora de los Remedios. OMG! Nawawala ang reyna! Okay, ma'am, ito pong statwa na nasa harap ng Malate Church. Sino po siya? Siya po si Our Lady of Remedies or Nuestra Señora de los Remedios na patroness po ng Malate Catholic Church. Paglilinaw po, hindi po siya si Queen Isabel II. Naging biktima raw ng bagyo noong 1970 ang rebulto ni Queen Isabella II. Kapansin-pansin na rin ang mga biyak sa bagong rebulto na ginawa pang tulugan. Kung wala na sa simbahan ng Malate ang rebulto ni Reyna Isabella, I wonder, sana siya? Sa pagsisiyasat ng aming team at sa tulong ng ilang eksperto sa kasaysayan, natunto namin ang rebulto ni Queen Isabella II sa labas ito ng isang bahagi na batong pader ng Intramuros. Ito sinasabi ko ay yari sa tanso. Yari po siya sa bronze no, na may alloys ng tanso. One reason bakit hindi rin namin makuha yung actual value in itself. No? Kasi baka ma-encourage na gumagay mo. Baka malalo may mga magtangka. Yes. Queen Isabel II of Spain. It was opened in 1861. Makalipas ang 50 taon. And if you could notice, nilinis siya nung time. Oh yeah, bronze siya. Kaya bronze siya. So, ngayon ba kung lilinisin yan, hindi na babalik sa dati? Kaya naman po. Ang dating engranding rebulto ng reyna, wala na ang kinang at kulay lumot na. Tila bilanggong napalilibutan ng rehas na bakal. Bilang proteksyon na rin sa mga magtatangka ng masama dahil gawa ito sa mamahaling tanso. Pero buta hindi ninanakaw. Kahit nagpalipat-lipat po siya, nabantayan naman po siya at napangalagaan doon sa mga pinaglagyan sa kanya. At kahit dito, paggabi may mga ilaw po siya. Sa pagbisita noong 1974 ng nooy prinsipeng si Juan Carlos of Spain, muling itinayo ang monumento ni Queen Isabella II. Sa harap ng dating gate ng Intramuros na siya ring ipinangalan sa reyna. Nang bumisita nga sa Pilipinas si Queen Sofia ng Espanya noong 2012, nag-alay pa siya ng bulaklak sa rebulto ni Queen Isabella II. Pero sa isang pangkaraniwang Pilipino, ano po ang significance o kahalagahan na andyan itong estatwa nito si Queen Isabel II? So actually, isa sa mga hindi na alam ng normal ng mga Filipino is that it was during panahon ni Isabel II, 1850s, na in-implement yung first public school system ng Pilipinas. Panahon nila yun. Oh. Nagkaroon ng primary education, secondary education. Siya yung talaga yung mother nitong public education system natin. Yes, so. Marumi at pinaglipasan na ng panahon ang rebulto. Pero ang kanyang bahagi sa ating kasaysayan ay dapat nating pakaingatan dahil maaari tayo makapulot dito ng mga aral para sa ating kinabukasan.